Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong maglandfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang naglandfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito, or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung ipoproject nga po natin itong yellow na circle dito po sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para sa dito po sa Pilipinas ay meron po tayong nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboard din ng Visayas dahil nga po sa matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng 5 meters, especially dito malapit sa mga periphery nitong bagyong Inday. So nakataas po yung gale warning natin sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Pulilio Islands, maging sa may eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and also sa may northern and eastern coast ng northern Samar. So kung may gale warning po tayo, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan. All types of sea vessels po ito. At kahit wala po tayong gale warning, dito naman po sa eastern sections or eastern seaboards ng Visayas and seaboards din po ng Mindanao, nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan. So doble ingat pa rin po, especially doon sa maliliit na mga sasakyang pandagat.